real good reason for not telling me you knew Leone was going out. Now why the hell would a man who's got less than 3 weeks to go try to break out and kill 2 men? Why? Busted cable. Utility card. He's going to the roof. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action and prison drama film na tinatawag na Lock Up. At bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin si Janelle Pasqua, Lira from Netherlands, Ezra Monica Gulyonan, Kuya SNTV Vlogs, Isagani Cadelina from Isabela Province, Lolita Sagan, Justin, Mark Lawrence from San Clemente, Bivon, at Kent Guapo from Catarman Liloan, Cebu City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento sa isang preso na si Frank na nakakulong sa isang napakadelikadong kulungan. Ang hepe roon ay galit na galit sa kanya. Isang araw, pinarusahan si Frank at itinapon sa isang gas chamber, isang espesyal na silid kung saan pinapalabas ang nakal-alasong gas para pigilin ang paghinga ng tao. Matagal siyang nanatili roon habang unti-unting nahihirapan sa loob. Gusto na sanang patayin ng gas si Frank. May isang gwardya na gustong patayin na ang gas, pero sinabi ng hepe na hayaang magpatuloy. Halos mamatay na si Frank sa hirap. Nang makita ng hepe na halos wala ng buhay si Frank, doon lang niya pinahintong ilabas ang gas. Sobrang sama ng kalagayan ni Frank pagkatapos. Pero bakit ba ganon na lang ang galit ng hepe kay Frank? Para maintindihan natin yan, kailangang balikan natin ang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, si Frank ay isang mekaniko ng sasakyan. Tahimik at komportableng pamumuhay ang meron siya. May girlfriend siya at mahal na mahal nila ang isa't isa. Isang araw, dumalaw sa kanya ang girlfriend niya at nagkasama sila ng ilang masasayang sandali. Pagkatapos nyon, pumunta si Frank para maglaro ng football kasama ang mga bata. Masaya silang lahat, purong ngiti at tawanan. Pero saglit lang ang kasiyahan. Matapos ang laro, inihatid siya ng girlfriend niya sa isang lugar, at ang lugar na iyon, kulungan pala. Si Frank ay isang kriminal pala at may kaso, pero hindi ito mabigat o delikado. Kaya inilagay siya sa isang kulungan na para lang sa mga minor offenders. Sa kulungang iyon, masaya ang mga tao at parang pamilya sila. Si Frank ay kilala at mahal ng lahat. Mabait siya, hindi lumalabag sa mga patakaran. Dahil doon, pinapayagan siya ng mga pulis na makauwi isang araw kada linggo. May isang taong sobrang nirerespeto si Frank, ang kanyang mentor na nagturo sa kanya ng American football mula pagkabata. Pero isang araw, inatake ng ilang tao ang mentor niya. Hindi nakapagpigil si Frank. Binugbog niya ang mga salarin, halos patayin niya sa sobrang galit. Dahil doon, hinatulan siya ng korte at muling ipinasok sa kulungan bilang parusa. Nang malapit nang mamatay ang kanyang mentor, nakiusap si Frank sa hepe ng kulungan na payagan siyang makabisita kahit sa huling pagkakataon. Pero mariing tumanggi ang hepe. Gustong-gusto ni Frank makita ang mentor niya. Kaya kahit mahigpit ang seguridad, nakatakas siya mula sa kulungan. Nakasama niya ang mentor niya sa huling sandali nito. Pagkatapos, kusa siyang sumuko sa mga pulis. Ang kulungang pinagtakasan niya ay kilala sa buong bansa dahil wala pang kahit isang preso ang nakatakas mula roon. Naging usap-usapan si Frank sa media, at maraming tao ang tinawag siyang bayani. Pero dahil nakatakas siya, nadagdagan pa ng 5 taon ang sentensya niya. Kahit ganun, hindi siya lumabag sa batas habang nasa loob ng kulungan. 4 na taon ang lumipas at maayos ang asal niya. 2 buwan na lang sana ang natitira sa sentensya niya, pero may nangyaring hindi inaasahan. Habang nasa selda si Frank isang gabi, bigla siyang sinugod ng ilang tao. Mga gwardya sila mula sa ibang kulungan. Wala silang paliwanag, basta na lang nila kinuha si Frank at dinala sa ibang lugar. Litong-lito si Frank sa nangyayari. Sinabi ni Frank na hindi siya nasabihan tungkol sa paglipat ng kulungan, pero sagot lang ng mga gwardya, ganyan talaga trabaho nila. Hindi ka nila inaabisuhan kapag dadalhin ka na sa bagong kulungan. Ang bagong kulungan na pinagdalan kay Frank ay ibang-iba. Ito ay isang high security prison. Ang mga nakakulong dito ay hindi basta-basta. Mga mamamatay tao, baliw, at mga hardcore na kriminal
kriminal lang ang narito. Pero ang pinakagulat-gulat sa lahat, ang hepe ng kulungang ito ay siya ring hepe ng unang kulungan na tinakasan ni Frank noon. Ang nangyari kasi, matapos makatakas si Frank, sobrang nasira ang reputasyon ng hepe. Nawalan siya ng posisyon at na-demote. Tinutokso at pinagtatawanan na siya ng mga kasamahan niya. Kaya ngayon, gigil na gigil siyang makaganti kay Frank. Para sa kanya, ito na ang pagkakataong makaganti. At dito na binigyan ng unang parusa si Frank dahil lang sa pagsagot niya. Binalik na tayo sa simula ng kwento, kung saan pinahirapan siya sa loob ng gas chamber. May isang napakadelikadong preso sa kulungang ito na si Ching. Kinakatakutan siya ng lahat dahil siya ang espesyal na tao ng hepe. Inutusan siya ng hepe na turuan ng leksyon si Frank. Isang araw, habang nasa labas ng selda si Frank sa may bakuran, pinalibutan siya ni Chink at ng mga tauhan nito. May hawak si Chink na matalim na ice pick, pero bago pa siya makasugod, dumating ang isang opisyal ng dagat. Napansin nito ang hawak na armas ni Chink, pero habang papalapit na para hulihin siya, sinamantala ni Chink ang dami ng tao at itinago ang sandata sa tulong ng ibang preso. Tinanong ng opisyal si Frank kung may hawak bang armas si Chink. Sandaling nag-isip si Frank, pero mariin niyang itinanggi. Ayaw na niyang ma-involve pa sa gulo. Ang tanging gusto lang niya ay makalaya at makabalik sa normal na buhay. Simula noon, nagsimulang magtrabaho si Frank bilang tagalinis sa kulungan. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang presong si Dallas. Sinabi ni Dallas na dati rin siyang nakakulong sa kulungang pinagtakasan ni Frank. Ayon sa kanya, tunay na henyo si Frank. Idinagdag pa niya na hindi na rin naman siya patatahimikin ng hepe, kaya mas mabuting tumakas na lang sila pareho. Pero tumanggi si Frank. 2 buwan na lang at makakalaya na siya, hindi na niya kailangan tumakas. Pero sa isip ni Dallas, baka magbago rin ng isip si Frank balang araw. Kaya inalok niya si Frank ng trabaho bilang mekaniko sa garahe. Agad pumayag si Frank. Pagdating sa garahe, ayaw siyang tanggapin ng head mechanic. Gusto nito ng bihasa at eksperto, hindi yung kailangan pang turuan. Dito na sinabi ni Dallas kay Frank ang tunay niyang plano. Gagamitin daw niya ang tubo sa kisame para makatakas. Pero ipinaliwanag ni Frank na sobrang taas ng temperatura sa loob ng tubo, malamang, ikamamatay niya yon. Biglang nanghina ang loob ni Dallas. Kinabukasan, may bagong presong dumating, si Bayano. Medyo inosente si Bayano kaya madalas siyang asarin at guluhin ng iba. Tinulungan siya ni Frank at sinamahan. Malinaw na sinabi ni Bayano na ayaw niyang sumali sa kahit anong gang. Habang nag-uusap sila, biglang may isang preso na sumaksak ng kapwa preso gamit ang parehong ice pick. Natakot ng husto si Bayano sa nakita. Sinabi ni Frank sa kanya, kapag hindi ka sumali sa kahit anong grupo, baka ikaw ang isunod nila. Kaya sumama si Bayano sa grupo ni na Frank at Dallas. Kinabukasan, hinamon ni Chink si Frank sa isang rugby match. Tinanggap ito ni Frank. Nagsimula ang isang brutal na laban kung saan nandaraya sina Chink at ang grupo niya. Sinasaktan si Frank habang kunwari ay bahagi lang ng laro. Pero mahusay si Frank sa laro at alam na niyang may gagawin ang mga ito. Kaya bawat atake nila, nasa sagot niya. Nanood din ang head mechanic na dating tumanggi sa kanya. Nang makita niya kung paano lumaban si Frank, labis siyang humanga. Dahil dito, siya na mismo ang sumali sa laban at tinulungan si Frank. Sa tulong niya, nanalo ang team ni Frank. Pagkatapos ng laban, nilapitan niya si Frank at sinabing pwede na siyang magsimulang magtrabaho sa garahe kinabukasan. Kinabukasan, pumasok si Frank sa garahe. Ipinakita ng head mechanic ang buong lugar. May isang lumang Mustang na nakatambak, sirang-sira na. Sabi ng mekaniko, paborito niyang kotse ito, pero patay na ang makina, hindi na raw talaga ito aandar kahit kailan. Tinanong ni Frank kung pwede niyang subukang ayusin. Ngumiti ang mekaniko at sinabing, kapag napaandar mo yan, kahit ano pa ang hilingin mo, ibibigay ko. Agad na nagsimula si Frank. Nagbasa siya ng maraming libro, binuksan ang makina, at matiyag ang inayos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, muling humandar ang makina ng Mustang. Pininturahan din ito ni Frank at nagmukhang bago. Sabi ni Bayano, marunong daw siya mag-drive. Tinuruan siya ni Frank ng tamang pagmamaneho. Pagkatapos, emosyonal na tinanong ni Bayano, sa palagay mo, makakapagmaneho pa ba ako ulit ng ganitong kotse? Tahimik lang nasagot ni Frank, hindi. Yun lang ang kailangan marinig ni Bayano. Bigla niyang pinatakbo ang Mustang papunta sa bukas na bakuran. Doon, ilang ulit niyang pinaikot-ikot ang sasakyan. Nang marinig ng hepe ang ingay sa bakuran, agad siyang pumunta roon at nakita ang lahat ng nangyayari. Alam niyang si Bayano ang may kagagawan ng lahat pero hindi niya ito pinarusahan. Sa halip, pinauwi pa niya si Bayano dahil nakita niya itong magandang pagkakataon para makaganti kay Frank. Inabot niya kay Chink ang isang baseball bat at inutusan siyang durugan ang kotse. Hindi na nag-aksaya ng oras si Chink, binasag niya agad ang Mustang sa harap mismo ni Frank. Namumuo ang luha sa mga mata ni Frank. Lahat ng pinaghirapan niya, ang pangarap niya, winasak sa loob lang ng ilang segundo.
Bilang parusa, ikinulong si Frank sa isang madilim na silid. Pero hindi lang basta kulong, pinapahirapan siya. Nilalagyan siya ng sobrang liwanag sa mukha ilang beses sa isang araw para hindi siya makatulog. Sa tuwing makakaramdam siya ng antok, gigisingan siya at uutusan na sabihin ang kanyang pangalan habang nakatutok sa kanya ang kamera. Tiniis ni Frank ang lahat ng ito at nanatili roon ng maraming araw. Unti-unti nang naapektuhan ang isipan niya. Isang araw, tinanong ulit siya ng mga gwardya kung ano ang pangalan niya, pero mali ang isinagot niya. Agad siyang binugbog ng mga gwardya. Sa gitna ng gulo, dumating ang kapitan ng kulungan. Nakita niya ang lahat at agad pinahinto ang pambubugbog. Alam niyang may mali nang nangyayari kay Frank. Ipinatawag niya si Frank at inilabas sa silid. Doon nalaman ng kapitan na matagal nang nagpapadala ng mga sulat ang girlfriend ni Frank pero hindi ito naipapasa sa kanya. Ngayon lang, sa unang pagkakataon, binigay sa kanya ang lahat ng sulat. Binasa ito ni Frank. Puno ng pagmamahal at pag-asa ang bawat liham. Labis ang tuwa niya. Sa puso niya, naramdaman niyang baka nga maging maayos pa ang lahat. Mula sa madilim na silid, pumunta si Frank sa garahe para makasama ang kanyang mga kaibigan. Humingi ng tawad si Bayano sa kanya at sinabing deserve niyang maparusahan. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Ang sabi lang ni Frank, wala na yon. Nakalipas na. 40 araw na siyang nakakulong doon. 20 araw na lang at makakalaya na siya. Kinabukasan, habang kumakain si Frank sa mess hall, dumating si Cheng. Kinuha nito ang tray ni Frank at inagaw ang pagkain niya. Pero hindi na lang nagsalita si Frank. Ang mga kaibigan niya, binigyan siya ng pagkain mula sa sarili nilang plato. Nang malaman ito ng hepe, mas lalo siyang nagalit. Tinawag niya si Cheng at inutusan siyang gumawa ng kahit ano, basta madagdagan lang ang sentensya ni Frank. Dito na gumawa ng bagong plano si Cheng at ang mga tauhan niya. Tinawag nila si Frank at si Bayano sa gym. Doon nila inatake ang dalawa. Binugbog sila ng husto, lalo na si Bayano. May mabigat na bench press bar na ibinagsak mismo ni Cheng kay Bayano. Sa sobrang sakit, agad itong namatay. Nang malaman ni Frank ang nangyari, sumabog ang galit niya. Alam niyang lahat ng ito ay para lang manatili siya sa kulungan. Gusto ng hepe na mapilit siyang makipaglaban kay Cheng, at ngayon, lumampas na siya sa lahat ng hangganan. Nagdesisyon si Frank na hindi na siya mananahimak. Lumabas siya at hinarap si Cheng at ang grupo nito. Matinding bakbakan ang naganap. Ramdam sa bawat suntok ni Frank ang matinding galit at paghihiganti. Hindi na ito basta away, dapat niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kaibigan niya. Sinugod niya si Cheng at pinabagsak ito sa isang bench. Gaya ng ginawa ni Cheng kay Bayano, nais na rin sana siyang tapusin ni Frank sa parehong paraan. Pero napatingin siya sa bintana ng opisina ng hepe, nakamasid ito sa bawat galaw niya. Napagtanto ni Frank na ito pala ang plano ng hepe, ang mapasapak siya sa pagpatay kay Cheng para mapatawan ng bagong sentensya at manatiling bilanggo habang buhay. Kaya hindi niya hinayaan na magtagumpay ang plano ng hepe. Pero bigla, may isa sa mga kasamahan ni Cheng ang umatake kay Frank mula sa likod at sinaktan siya. Agad siyang dinala sa medical room. Doon, dumalaw ang girlfriend niya. Binigyan lang sila ng kalahating oras para mag-usap. Sa loob ng 5 minuto, parehong masaya ang mga mata nila, punong-puno ng pag-ibig ang tagpo. Pero maya-maya, dumating na ang mga gwardya at pinatigil ang pagbisita. Kinagabihan, habang nasa selda si Frank, may lumapit na isa pang preso. Sinabi nitong bukas na raw siya makakalaya. Pero bago siya umalis, tinakat niya si Frank na pagkakalaya niya, pupuntahan niya agad ang girlfriend nito. Sinabi pa niya na, ang kinis niya, at mag-e-enjoy daw siya rito. May dala pa siyang litrato ng girlfriend ni Frank. Sobrang nabahala si Frank. Agad siyang humiling sa mga gwardya ng pagkakataong makatawag, pero tumanggi ang mga ito. Sakto namang dumating si Dallas. Dali-daling sinabi ni Frank na kailangan na niyang makatakas. Nagulat si Dallas. Malapit ka nang makalaya. Bakit mo pa gustong tumakas? Ipinaliwanag ni Frank na kung hindi siya aalis agad, may papatay sa girlfriend niya. Kaya nagsimula nang magplano sina Frank at Dallas kung paano sila makakatakas sa kulungan. Una, pinatulog muna nila ang gwardyang naka-duty. Pagkatapos, umakyat sila sa pader at nakatawid sa kabila. Sa kabilang side, may parteng may daan na papunta sa kaliwa at kanan. Sabi ni Frank, kumanan sila. Pero sabi ni Dallas, hindi, kaliwa raw ang daan. Kilala raw niya ang lugar na yon. Nagtiwala si Frank sa kanya at sumama sa kaliwa. Pero pagdating nila sa dulo, nandoon na ang hepe, kasama ang maraming gwardya. Nahuli si Frank at agad niyang naintindihan, pinagtaksilan siya ni Dallas. Tinignan niya ito at tinanong, bakit mo to ginawa sakin? Sagot ni Dallas, habang nakatungo, habang buhay daw ang sentensya niya at nangako ang hepe na palalayain siya basta't matrap niya si Frank. Sinabi ng hepe na dati, nadagdagan ng 5 taon ang sentensya ni Frank nang una siyang tumakas. At ngayon, dahil muli siyang nagtangkang tumakas, madadagdagan na naman ito ng 10 taon. Tinakat pa siya ng hepe, na sa loob ng 10
taon, babaliwin siya sa kulungan na yon. Tuwang-tuwa si Dallas at humarap sa hepe, humihiling na palayain na siya dahil sinunod naman daw niya lahat ng utos at natulungan pang mahuli si Frank. Pero ngumisi lang ang hepe. Sabi niya, walang nakakawala sa kulungan ko. Pagkasabi nun, sinenyasan niya ang mga gwardya at sinimulan nilang bugbugin si Dallas. Pagkatapos, itinapon siya sa tubig. Sinabi rin ng hepe na ganon din ang gagawin kay Frank. Bugbugin siya at ikulong ulit. Pero paglapit ng mga gwardya para saktan si Frank, hindi siya nanatiling tahimik. Lumaban siya. Tinamban niya ang bawat gwardya, isa-isa. May isa pa siyang itinapon sa tubig. Habang papaalis na siya, tinawag siya ni Dallas. Umiiyak itong humihingi ng tawad, at nakiusap na isama siya. Dahil sa kabutihang puso ni Frank, pinatawad niya si Dallas. Inabot niya ang kamay nito. Pero sa gitna ng tubig, may gwardya palang humabol at sinakal si Frank gamit ang kadena. Biglang bumunot si Dallas ng cable ng kuryente at sumigaw, bitawan niyo siya. Kapag hindi niyo siya binitawan, babasain ko ang tubig ng kuryente at sabay-sabay tayong mamamatay. Dahil dito, nakatakas si Frank. Naghiyawan ang buong kulungan at nagsimula ang malaking hanapan. Lahat sila, hindi alam kung saan siya nagpunta. Galit na galit ang hepe. Sigaw niya, gusto ko siyang mahuli, ng buhay. Pero bigla, sumulpat si Frank sa likuran niya. Hawak ang kutsilyo, itinutok niya ito sa leeg ng hepe. Sabi niya, akala mo ba basta-basta na lang akong tatakas at magtatago habang buhay sa mga pulis. Dinala ni Frank ang hepe sa execution room. Dito inilalagay ang mga preso para sa electric chair, yung sentensyado ng kamatayan. Naroon din ang mga gwardya at ang kapitan. Iginapos ni Frank ang kamay niya sa switch ng kuryente gamit ang tape. Lahat ng baril, nakatutok na sa kanya. Sabi ni Frank, kapag binaril niyo ako, babagsak ang katawan ko sa switch at mamamatay siya. Biglang nagsalita ang kapitan. Walang babaril. Pagkatapos, hinarap ni Frank ang hepe at sinabing, kailangan mong aminin ang lahat ng kasalanan mo, lahat ng ginawa mo sakin. Maging ang kapitan ay nagsabing mas mabuting umamin na lang siya kaysa mamatay. Sa takot, inamin ng hepe ang lahat kung paano niya nilinlang si Frank, pinilit tumakas para mapatawan ng dagdag na sentensya. Nang matapos ang pag-amin, biglang hinayla ni Frank ang switch. Sumigaw ang hepe sa takot pero walang kuryenteng dumaloy. Dahil tinanggal na pala ni Frank ang fuse. Sabi niya, hindi kita balak patayin. Ang gusto ko lang, lumabas ang totoo. Pagkatapos nito, iniutos ng kapitan sa mga sundalo na arestuhin si Frank, pati na rin ang hepe, dahil sa lahat ng batas na nilabag niya para lang sa pansariling galit. At makalipas lang ang isang linggo, pinalaya na ng tuluyan si Frank, dahil napag-alamang lahat ng ginawa niya ay bunga ng masalimuot na plano ng hepe. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.